Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling kabanata ng kwentong pinamagatang Pira Lang Yan, dito sa ating dula, Super Pipita. Matutulog na sana ako kaninang kumatok si Pipita sa kwarto ko. Gusto mo daw akong makausap. Ganun ba, Aling Hermana? Ang laki kasi ng problema ko. Tungkol saan? Hindi pa ba sumasahod si Toto? Ako nang magpapasahod sa kanya. Yan nga ang problema ko, Aling Hermana. Sumahod na si Toto. Kaso, hindi naman pwedeng maibili yung binigay ni Mang Manny na sweldo ng asawa ko. Ano? Hindi maibili? Oo naman, Aling Hermana. Luma na kasi yung pera. Napahiya pa ako sa tindahan. Hindi pala maibili yung pera na yun. Hindi mo ba dinala? Para makita ko sana kung talagang di maibili. Aling Hermana, hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi naman sa ganoon. Hindi na bale. Palitan ko na lang. Baka di lang napansin ni Manny. Hindi naman siguro sinadya ng asawa ko. Magkano ba lahat yon? Hindi lang 2,000. Sige. Gawin ko ng 3,000. Sandali lang at kukuha lang ako ng pera sa kwarto namin ni Manny. Pipita! Anong ginagawa mo? Kausapin mo muna si Kalya. Ay, di bali na lang na wala akong kausap. May isa pa akong problema. Nagugutom ako. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko ng pameriendahin ka. Hindi narinig ni Pipita ang tawag ko sa kanya. Baka andun sa labas. Sandali lang at titignan ko.
Kung di pa ako nagreklamo na gutom ako, baka wala ng plano si Aling Hermana na pameriendahin ako. Akala ko pa naman, mabait ang matantang yan. May topak din pala. Ganyan siguro ang mga mayayaman. Talaga naman, Pipita. Hinatid mo pa ako hanggang pintuan? Kailangan kasi. Kailangan isarado din ang pintuan, Kalya. Baka may ibang taong pumasok. Matagal na akong nakatira sa lugar na to. Wala pa akong nabalitaan na may nanakawan. Oo naman, napapansin ko naman na mababait ang mga tao dito. At baka nahihiya din silang nakawan ng mga amo ko. Dahil mababait nga sila. Kung makapaghintay ka, di sabay-sabay na sana tayo mananghalian. Nakakahiya naman. Pero gusto ko sana. Pero bakit mo lang ngayon sinabi? Ngayon pa, napaalis na ako. Narinig ko kasi na sinabi mo kay Nana Hermana na nagbabadali ka. Dahil may pupuntahan ka pa. Oo nga pala. May itatanong lang ako sa'yo. Naibibili mo ba yung pinasahod sa'yo? Ah? Ay, nagastos naman. Bakit? Oo, wala naman. Sige, iwanan na kita. Ngayon ko lang naalala yung binigay ni Sir Manny na sahod ko. Hindi ko pa tinignan maigi ah. Tingnan ko nga. Wala din naman akong ginagawa. Pahinga lang ako sandali at katatapos naming mananghalian ni Nana Hermana. Ito. Wow, ang kapal talaga. Tig-100 kasi. Meron pang tig-50 pesos at 20 pesos. Ay, nako. Luma na ang mga perang ito. Saan tayo pupunta, sir? Bakit ganyan ang tanong mo, Tuto? 12:00 na pala. Kaya nagugutom na ako. Tiisin mo sandali ang gutom mo, ha? At maglalabas ako sa bangko ng pampasahod mamayang hapon. Oo nga pala, sahuran na naman. Lingguhan ang pagpasahod sa mga trabahador. Kung sayo naman ay minsan o isang bisis, isang buwan. Naalala ko yung nireklamo ni Kayla sa akin kanina. Pero sabi niya, siya daw ang bahala. May sinasabi ka ba? Wala, sir. Napapansin ko kasi na parang may sinasabi ka. Sir? Naalala ko lang malaking pera ang inilabas mo sa bangko. Buti na lang at walang holdapper sa bangko. Huwag kang matakot. Ako nga, di kinakabahan. Kahit pala ikaw, Pipita. Ay, loko talaga si Manny. Hayaan mo at kakausapin ko mamayang gabi. Ay, madam, baka magalit yun. Hindi naman siguro niya sinadya. Oo naman, Pipita. Wala pa naman akong nabalitaan na niloko niya. Ang masama niyan, marami siyang binubulsang pera at tinitipid niya ang mga ito. Ibig niyong sabihin, madam, pera pa niya ang mga ito nung di pa nagpalit ang papel na pera sa bangko? Di ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pwede din niyang sinabi mo. Baka napagsama-sama niya ang di na maibili ng mga lumang papel de bangko. Kaya kung meron pang kasama yung mga lumang pera, dapat malaman niya.
Wala na kayo sigurong masasabi mga kasama. Dahil Sabado at Sahod, meron tayong alak at pulutan. Habang uminom kayo, isa-isa ko kayong tawagin para sa pagsahod niyo. Mahuling sa sahod si Foreman. Kaloy. Lapit. Berteng. Sansano. Pinong. Aryong. Siguradong mahigpit ang yakap ng mga misis nyo pagdating ninyo sa bahay. Maliban kay Baak. Yung baka may asawa, munti kang nang hindi makapag-asawa yan. Dahil sigarilyo at alak ang bisyo niya. Mario! Lapit na kayo. Tuto, huwag kang masyadong inom. Ano, kaya po bang magmaneho kung lasing ka? Huwag kang mag-alala, boss. Kung magkaganon nga, ay itulak na lang natin ang sasakyan mo. Bakit ganyan ang sagot mo, Tuto? Huwag mo akong sagutin ng pahalang. Pasalamat ka at hindi ako nakainom. Foreman, ikaw na ang susunod. At ikaw din ang magtawag ng pangalan ng mga karpintero. Ako na ang mag-abot ng pera nila. Hali kayo dito, tumagay mga kasama. Nakakainggit tong mga trabahador ni Tata Manny. Parang nang-iinggit sila. Binibilang nila ang mga sahod nila. Bakit kaya nagtitinginan sila at nagngingitian? Ano ka ba namang matanda ka? Pumunta dito kanina si Kalya. Nagrereklamo. Hindi daw maibili ang ibang pera na pinasahod mo kay Toto. Ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit di sinabi ni Toto sa akin? Baka nahihiya sa'yo. Ang iniisip niya baka pagalitan mo. Kahit yung ibang pinasahod mo kay Pipita, hindi rin maibili. Isa pa yung katulong na yan. Malas nga yan nung kararating niya. Yan na naman ang sinasabi ko. Kulang na lang, higaan mo yung pera nung nagkaroon ka ng 2 kontrata. Basta kailangan kong makausap si Pipita. Humingi ka ng pasensya kay Toto. Baka mamaya, maisipan niyang biglang umalis. Baka ako pa ang magtanggal sa kanya. Kukunin ko na lang siyang tagapala o tagabuhat ng simento doon sa isa kong kontrata. Ay, ang init ng panahon ngayon, kamutaw. Buti na lang at laging umuulan paghapon na. Ay, kaya nga di masyadong makapagtrabaho si Kulas. Mabilis maubos ang kape kung laging ganito. Mabuti kung makalabas ka pa para bumili ng kape. Oo naman. Hindi naman bumabagyo. At di naman pataas ang butas ng ilong ko, ano? Ay, ikaw talaga. O ikaw, kumusta ka na? Ay, mabuti naman. Hindi ko lang alam kung matuloy na umuwi yung anak nilang dalaga. Lalo na't laging umuulan dito. Naku, talaga namang hindi na iginarayan ni Sir ang sasakyan niya kagabi. Lalabas siguro sana, kaso tinamad na. Aba, nagkabukas ang bintana ng sasakyan sa bandang likod. Lapitan ko nga at tingnan ko nga bakit nakabukas. Ano mga yun? Abay, pera? Sinong may sabi sa iyong pakialaman mo ang kotse ko, Pipita? Sir, hindi ko po pinakilaman. Tumitingin lang. Sinungaling kang katulong ka. Anong sinusumbong mo kay Hermana? Marami akong pera, naintindihan mo? Opo naman,
sir. Naintindihan ko po. Umalis ka na. Eh, Kung may nawala sa loob ng kotse ko, kasalanan mo. Ano bang ginagawa mo? ay, Alis ka na! opo, sir. Ano ba naman ang matandang yon? Sinabi ko nung gabi na hayaan ka na niya. Pinaalis ka na at sinigawan ka pa. Sinarado mo lang naman ang bintana ng sasakyan. Hindi lang po yun, madam. Pinagbintangan pa niya akong pinapakialaman ko daw ang kutsi niya. Napabayaan niya kasing nakabukas. Hindi na isarado ang bintana sa likod. Nakabukas pa nga ang salamin. Nakababa. Sabihin ko sana na may pera sa likod ng sasakyan, pero yun na nga, nanggalit po. Alam niyang may naiwan siyang pera sa kotse niya. Baka pinagmamayabang lang niya. Ganyan ang ugali ni Manny pag marami siyang pera. Pero pag nawala, edi baka po pang pagbibintangan. Oy, di naman siguro. Pero kung gagawin niya yon, ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Yung cellphone niya, madam. Oh, ang anak ko ang tumatawag. Hello? Sige po, iwanan ko muna kayo, madam. Umuulan pa rin pala dyan. Wala tayong magagawa. Pero huminto na ang ulan. Oh, please. Umuwi ka na at namimiss ka na namin. Sige na. Bye. Hindi ka na ba sasama sa akin, Tuto? Dito ka na lang sa loob ng kotse, ha? May sasabihin lang ako kay Foreman. Sige, sir. Nagagalit na si Tata Manny. May sama yata ng loob. Sabi pa sa ibang trabahador na ililipat na sila ng ibang construction. Ha? Pera? Maraming pera ang nakalagay sa likod ng upuan ng kotse. Ulyaning matanda. Hindi ako naniniwalang di niya alam na may naiwan siyang pera sa likod ng sasakyan. Kanya alam ko. Yun lang, kung mababawasan, baka ako pa ang mapagbintangan niya. Anong sabi mo, kumpadre? Ano? Ipapatigil mo muna ang pagpapagawa ng bahay mo? Matutuloy na ba kayong mamasyal sa Europe? Ay, oo. Marami pang natirang materialis. Ipaubos ko na lang. Sige. Bye. Paano na kaya ito? Marami pang materialis. Saan ako kukuha ng ipapasahod ko? Manny, bakit parang aborido ka? Si kumpare Honorato, umatras. Pinapatigil niya ang kontrata ng bahay niya. Wala kang magagawa kung yun ang gusto niya. Marami pa namang materyales, pero saan ako kukuha ng papasweldo ko? 30 milyon na ang nakuha mong pera sa kanya. Imposible na nagastos mo ng lahat. Kunti na lang ang natira. Pinambili ko ng materyales sa isa kong kontrata. Wala ka bang makukuhang pera sa isa mong kontrata? Ito pala yung hinahanap kong pera, hermana. Naiwan ko sa loob ng sasakyan, kala ko may kumuha.
Matagal nang nakita ni Pipita to, Manny. At kahit si Toto, nakita din daw niya ito. Ano? Alam kong sinasadya mong iwanan. Anong sinasadyang sinasabi mo dyan? Pag nawala, sino ang may kasalanan? Ganyan pa naman ang ugali mo. Bintang karang bintang. Si Pipita ang sisihin ko pag nawala. Tignan mo yan. Baguhin mo ang ganyang ugali mo, Manny. Baka magsisi ka. Ah. Oh. Hello? Bakit? Kunti lang ang pumasok na trabahador sa isang kontrata. Bakit daw? Piste ang mga taong yun! Oh, bakit? Anong problema mo? Tumawag ang isang foreman sa isang kontraktor. Kunti lang daw ang pumasok. Hindi daw nila nagustuhan ang pagpasahod ko sa kanila. Niluloko ko daw sila. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Manny? Sumusobra ka na kasi. Gahaman ka sa pera. Naririnig ka ni Pipita. Sir, akala ko po ba sunduin natin anak niyong dalaga? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Sasama ka ba, Pipita? Sinasabi kasi ni Kaya na wala si Tuto, kaya di siya makapag-drive ngayon. Si Pipita na lang magdadrive. Alam naman niya. Tara na, alis na tayo. Parang nakipag-usap na naman si Toto sa mga trabahador. Sana matuto ka na, Manny. Nahanap ang pera pero mahirap maghanap ng makakasama. Oh. Lalo pa ngayon at kulang na ang trabahador mo. Pira lang yan. Problema ko tuloy ngayon ang maghanap ng kapalit ng mga trabahador na umalis. Pero okay na din. At least ngayon natuto na ako. Tama. Tama yung sinabi mo. Ano? Tara na! Ano pang ginagawa niyo? Galaw na! Kayo lang po ang inaantay, sir. Tara na! Ituloy na lang natin ang pagkwentuhan sa loob ng sasakyan. Diyan nagtatapos ang ating kwento sa dula nating Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.